Yo guys, what's up? Karo here. So for today, yung pag-usapan natin is all about Snorter. So si Snorter ay isang Telegram trading bot. So similar siya sa Axiom, BullX, or iba pang Telegram na trading bot na ginagamit nyo, no? So if ever nagtitrade ka ng meme coin, baka familiar ka sa mga binanggit ko. So right now, meron silang ongoing pre-sale and nireview natin yung project nila. Tara, pakita ko sa inyo. So just a quick reminder bago tayo magsimula. Anything I say is for educational purposes only. So lahat tayo is nag-review lang dito and nag-study ng mga projects about crypto. Anything I say is not a financial advice at syempre hindi ako financial advisor. Hindi rin ako affiliated sa lahat ng projects na pinag-uusapan natin dito. And lastly, kahit pa ulit-ulit nang sinasabi sa inyo, always do your own research bago ka mag-invest sa kahit anong crypto projects. Kasi lahat ng related sa crypto is risky. Yun lang guys, and simulan na natin. So yan guys, as you can see, ito yung kanilang mismong project or kanilang main page. As you can see, lahat ng links natin is nasa description box lang. As you can see, ito yung kanilang ongoing pre-sale. Nag-open ito noong May, tapos mag-end siya ng October. And yun nga, medyo matagal pala yung pre-sale nila and tumataas ng kaunti or bahagya yung pre-sale price nila. Tapos guys, as you can see, 1 Snort is equals to $0.0941 sabi nila. Pero yun nga, meron ditong days. After nyan, hindi pa mag-end yung pre-sale niya kasi like I said, October pa matatapos yung kanilang pre-sale. Itong days nila dito or yung timer nila dito is ano lang to, parang tumataas yung pre-sale price nila dito kada nag-end yung oras mo dito. As you can see, meron silang I think 409k thousand US dollars na yung total raise nila. Tapos meron tong cap. As you can see, pag naabot yan, either siguro tataas to or siguro kapag ka na-reach na yung limit ng timer. So tara check natin yung mga buttons nila dito. So una natin is itong about. So as you can see, Solana trading bot nga siya, pero magla-launch yung kanilang mismong token. I think dalawang chain, multi-chain siya, Ethereum and Solana. So sabi nila meron silang lowest fees in Solana, tapos fastest execution on Solana, exclusive access to new tokens, cutting edge MEV protection. So mamaya di-discuss natin kung ano nga ba yung MEV protection para malaman natin kung ano ito. Next naman natin is yung mga key features ni Snorter bot. So ano nga ba pinagkaiba nito sa ibang mga trading bots? So meron tong honeypot detection, tapos meron siyang rug pull protection. So I think hindi ko ito masyado nakikita sa ibang mga trading bot kasi meron akong ginagamit. So rug pull protection, sabi nila 85% success rate to during nung kanilang beta test. Tapos meron din silang copy trading. I don't think na meron to sa ibang mga trading platforms or trading bot. Kasi gumagamit ako ng Axiom and BullX na monitor ko ibang mga wallets doon, pero I think wala akong copy trade doon. So manual ako nagka-copy ng trade doon if ever gusto ko. Dito sila meron silang auto copy. So excited ako makita to kasi first time ko makikita to sa isang trading bot, itong copy trading na feature. So like other bots, meron silang limit order, automated sniping, and fast and secure swaps. So pinaka gusto ko sa mga trading bot is meron silang limit orders. Kasi guys, syempre kapag busy ka, tapos hindi mo mababantayan yung token, pero meron kang target price na buy and sell, makakapag-limit ka ng order. So kahit busy ka, matitrigger yung mismong mga buy and sell limit orders mo doon. So guys, ito yung kanilang tokenomics or Snortenomics. No? So medyo kakaiba yung tawag, no? Medyo creative siya. So meron silang total supply and hard cap na 500 million tokens. So sabi nila doon sa white paper nung binasa ko kanina is hindi na sila mag-mint ng iba pang mga tokens. So after releasing these tokens or after minting these tokens is i-disable na yung minting. So 500 lang yung cap nila, tapos hindi nila dinadaan sa mga burning mechanism para magkaroon ng scarcity sa token. So dadaanin nila to sa mga features. So gagawin nilang, so lalagyan nila na mismong utility yung Snort token. So ito yung mga nagustuhan ko sa Snort tokenomics nila. Kasi unlike sa mga previous projects or mga lately mga projects, about sila sa mga burning mechanisms, no? Which is hindi naman masyadong maganda. Burn ka ng burn pero wala namang talagang use case yung token mo. So bari wala lang yung pagbe-burn mo. So in my opinion, yun yung mga naobserbahan ko sa mga play to earn, sa mga meme coin, at iba't ibang mga projects pa. So usually pang hype lang nila yung burning mechanism or mga burning ng tokens, pero sa akin hindi na siya gumagana. Mas tumitingin ako sa utility or use case ng mismong token. So meron sila ditong comparison sa iba't ibang mga trading bots. So hindi nila sinama dito yung BullX and Axiom. And nagkamali ako kanina guys, yung Axiom pala is hindi siya Telegram trading bot. So si Axiom, kailangan mo talaga ng browser doon and PC or laptop kapag ginagamit mo siya. Pero si BullX, ano siya, trading platform siya, or trading bot din siya sa Telegram. So ito guys, Snorter, meron siyang snortability. So I'm not sure kung ano to, no? Siguro ito yung mga pang detect ng rug pull or honeypot and etc. Pero meron siyang honeypot detection dito sa baba na nakahiwalay.
Tapos yan, meron siyang low fee, which is 0.85%. Pero nabasa ko, isa sa mga utility ng kanilang Snort token is kapag ka nag-hold ka or nag-stake ka ng token is magiging applicable sa itong 0.85 na fees na discount or total fees mo lang. Kasi karaniwan guys, ito yung mga fees nila 1%. So medyo mas mababa siya. And siguro, akala nyo medyo mababa lang yung difference nila, which is 0.15 lang. Pero kapag ka nagtitrade ka ng meme coins, lalo pag maraming trade ka na, mapapansin mo na medyo masakit talaga yung fees. Kaya maganda rin yung may discount ka, which is 0.15. So nag-accumulate naman yan, mapapansin mo yung effect niyan in a long run. So Fast Sniper, so ito hindi pa natin to matitingnan talaga na siya yung pinakamabilis unless marirelease na yung kanilang mismong trading bot. So next is live new sol pairs. So meron naman yan karamihan. And maganda yan kasi syempre kapag nag-abang ka ng bagong token na gusto mong i-trade, syempre ito talaga yung isa sa pinaka-importanting feature, which is yung live new sol pair. Next is yung limit order, which is yung sinabi ko kanina, maganda to pagka busy ka, so makakapag-trade ka pa din. So maganda to guys kasi as you can see, no, lahat is merong honeypot detection, meaning is nag-step up naman lahat ng trading bots natin or nagpa-progress tayo when it comes to trading meme coins. Last but not the least, ito yung pinaka-favorite ko and very intrigued ako kasi hindi ko pa natatry, which is yung copy trading. Kasi like I said, gumagamit ako ng Axiom and BullX na babantay ako yung ibang mga wallet ng mga whales doon, yung mga parang insider wallet or mga wallet ng mga KOLs or mga influencers sa crypto or sa crypto Twitter, no? So manual ako nagka-copy ng trade nila. Pero ito, meron silang auto-copy trading. So ito, first time ko ito matatry if ever marirelease yung ganito ni Snorter. So next, let's go to their white paper. So dito, medyo konti lang hindi discuss ko. I think ang discuss ko lang dito is yung importante para sa akin. So ito, as you can see yung problem nila na nakita in a nutshell. So sinabi nila na dito is nakikita nila na manual meme coin trading is very slow. So kapag ka meme coin trading ka, gumagamit kang Raydium, Jupiter, Pump Fund, medyo mabagal ka dito. Although sa Pump Fund, meron naman mga buttons doon na mas mabilis. Pero kasi, hindi ka mapoprotect doon ng ibang mga features katulad ng mga rug pull protection, honeypot detection, and etc. So, medyo risky talaga pagka Pump Fund, although mabilis talaga siya. High risk, high reward kasi dyan sa Pump Fund. So, sa Raydium and Jupiter, mabagal dyan kasi bago mapunta dyan yung mismong meme coin, medyo nag-pump na siya kasi meron tayo tinatawag na migrating or graduated. So kapag graduated, tsaka lang siya napupunta sa Raydium. So next is MEV or MEV. So ito is kapag kami nakikita kayong mga token, so nakikita nyo merong biglang parang bot na bumibili ng malaki, tapos sesell din ng malaki. So seconds lang yung pagitan niya. Same with nagsisell din siya ng malaki, tapos nagbabay din siya ng malaki agad. So yun yung tinatawag nating MEV or pwede rin natin tawagin na sandwich attack. So, mangyari doon kasi guys, di ba doon sa second na sobrang laki na transaction na yun. So, for example, bibili ako. Tapos, merong pag-click ko, madedetect kasi minsan ng MEV or ng bot na bibili ka. So, mauuna siya sa'yo. Bibili siya ng sobrang laki. Tapos, yung trigger ng buy ko, matitrigger after niya bumili. So, magpapump yung token, tapos tsaka matitrigger yung bili ko. Ang mangyari, mahahatid sa taas yung mismong buy na trigger ko. Tapos, after nung matrigger ng mismong buy ko, tsaka siya magsisell ulit ng mabilis. Magkakaroon siya ng konting profit doon. And at the same time, yung mismong buy ko is napunta sa taas or nahatid sa taas. So, sana nagme-make sense and sana na-imagine nyo yung sinasabi ko. So, next is yung fragmented pooling. So, sinasabi nila dito na, yun nga, iba't ibang wallet kasi yung ginagamit natin. Bakit hindi na lang tayo dun sa talagang present na app which is ginagamit talaga ng community, which is yung Telegram. Kaya yun nga, Telegram trading bot sila. So ito naman yung kanilang mga solutions which is medyo na-discuss ko na iba dito kasi karamihan dito is nakalista na rin sa feature nila. Ang hindi ko lang na-discuss siguro kanina is yung portfolio dashboard nila. So meron din sila nito. So maganda to para matatrack mo yung mga P&L mo overall. And syempre makikita mo dito kung profitable ka ba as a trader. And lastly, meron silang multi-chain roadmap. So una nilang ilalabas is Solana. Tapos Ethereum and BNB, naka-code complete na daw to sa DevNet. Tapos i-deploy na lang siguro nila sa susunod. Tapos yung Polygon and Base naman yung isusunod nila dito. So as you can see, iba't ibang chain yung support nila when it comes to meme coin trading. So lastly, ito yung di-discuss ko yung public pre-sale nila. Ito kasi sinasabi ko na yung nag-open to nung May, tapos mag-end siya sa October. Tapos ang stage 1 nila is 0.0935 per token. As you can see, yung 0.0935 nila is medyo tumaas na kasi hindi na to nasa stage 1. Kasi nga, nung May pa nag-start yung stage 1 nila. Pero as you can see, sobrang slight lang naman yung difference or tinaas niya. Tapos ang kanilang last stage or 60th stage nila hanggang October is
0.1053 na yung token price. So medyo konti lang yung difference niya no compared dito. So I think mga 0.01 lang difference nila. So medyo mababa pa rin siya, and at the same time pre-sale price pa rin talaga siya. So dagdag ko lang guys, ito yung magiging utility or use case ng kanilang Snort, which is ito yung tinitingnan ko talaga sa mga project. So for example, feature tiering, so lowest trading fee, unlimited snipes, advanced analytics, tapos staking. So merong staking yung kanilang Snort token. Syempre pwede ka rin mag-participate sa mga voting kapag meron kang hold nung token nila, kasi syempre meron kang say kung ano man yung mga balak nilang gawin for the future. So next and last is meron silang community incentives. So gagamit tayo ng Snort token para maka-enter sa mga trading league. So if ever confident ka and tingin mo talagang magaling kang trader, pwede kang sumali dito. Syempre may mga prize dito, and yun nga, pwede kang gumamit ng Snort para makasali. So I think yun lang yung discussion natin about dito sa Snort token, or I mean sa Snort na Telegram trading bot. So abangan na lang natin kung ano mang mangyayari dito. So medyo matagal pa naman yung pre-sale nila, and if ever mag-update na lang ako dito sa inyo kung may mga updates sila or mag-end na yung pre-sale nila malapit na, i-remind ko din kayo. Syempre babantayan ko tong trading bot na to kasi gumagamit talaga ako ng mga trading bot when it comes to meme coin trading, lalo na sa Solana, kasi dyan maraming mga meme coins na pwedeng i-trade. Yun lang guys, and syempre bago ko i-end yung video na to, gusto ko lang kayong inform na hindi ito SEC registered na project. Sabihin ko naman sa inyo kapag SEC registered yung project natin. And syempre nga ulit ko, hindi ako affiliated sa kahit anong project na pinag-uusapan natin. Lastly, if ever na gusto mo yung mga ganitong video content or mga crypto contents natin, is mag-like and follow ka lang sa akin. Meron akong TikTok, Facebook, Telegram, Twitter. So search nyo na lang ako, and lalabas naman dyan yung Koro NFT. Yun lang guys, and see you sa next video.